Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 10 hanggang 16. So, Libra, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Eight of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ace of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Queen of Cups. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Pentacles. Lovely. In the area of your near future, you have the Justice card. Napakaganda. In the area of your challenge for the week, meron po kayong King of Swords. In the area of your fortune, you have, wow, Strength card. Beautiful, beautiful, beautiful para sa'yo. In the area of your divine messages, you have the Page of Wands. At ang outcome niyo po for the week, eto yon, mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, Libra, thank you po sa mga donations po ninyo at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung only way para po supportahan nyo ako every time na meron tayong free reading for Libra dito sa ating channel. Kaya po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, sobrang thank you po. Salamat po sa inyong suporta. So, at the background of your deck, you have the Three of Wands. Okay, napakaganda nito. Kitang-kita ko rito that you've been waiting patiently for something. Meron kang hinihintay at darating na siya sa buhay mo. Whether a new opportunity, new job, money, or relasyon, something that you've been waiting for is arriving in your life. At nagbunga yung pasensya mo. Nagbunga yung pagpapakatatag mo at tibay ng loob mo na kayanin lahat hanggang sa dumating ito. So, your energy this time, Libra, in your background ay hindi lang basta paghihintay, kundi kahandaan. Kahandaan sa darating. Kahandaan sa sarili na, kapag dumating to, yayakapin ko to, okay sa akin to. So, you need to be prepared and be aligned. Ano ibig sabihin nun? Kapag dumating yung swerte, dapat ikaw mismo, handa kang yakapin siya at gawin yung makakaya mo para ma-fulfill yung need sa kinakailangan ng blessing na yon. Parang ganon. So now, that darating na siya, alam ko baka ma-overwhelm ka, matakot ka, mangamba ka, pero parte yan ng proseso. But in the fulfillment of this thing na hinihintay mo, it will be a great adventure. Kayang-kaya mo yan. Okay? Especially at the center, you have the Eight of Cups. Eight of Pentacles rather. Sabi sa'yo na yung spirit guides na ready ka na mag-level up. Kaya siguro narinig ko si Eight of Cups because Eight of Cups is all about leaving something behind. Ready ka nang umalis or bitawan yung mga bagay na talagang masakit na, hindi na para sa'yo, hindi na fulfilling, hindi ka na maligaya. Kaya ngayon, you're thinking and working hard for the betterment of your life. Some of you naghihintay ng bagong trabaho sa dako paroon. Maybe nakita ko rito, some of you are traveling, nag-expand, parang gusto mo na expansion, lumaki, mag-grow, kaya handa kang pumunta at tumulay sa mga bagong lugar na alam mong nandoon yung pag-alagwa ng buhay mo. And you're working yourself hard enough to achieve those things. Nakita ko, some of you are working hard para sa isang dokumento or permit or training. Some of you, pabalik-balik ang lakad para sa mga dokumento or para makompleto yung kailangan. At lahat yan pinagkatsagaan mo para matapos. Nakita ko dito, some of you are really eyeing. Parang meron kang pinipinpoint na certain pag-angat sa iyong buhay. Sabi mo, pagod ka na sa paulit-ulit na nangyari dahil parang naramdaman mo wala akong growth dito, yung sweldo ko maliit lang, o kaya yung pangarap mo parang hindi mo naabot yung plano mo, no? So ngayon nag-iisip ka ng paraan sa pag-angat, which is good for you. Kaya kung ano man ang kinakailangan mo, Librang gawin mo na
para ma-fulfill yung pagdating ng hinahangad mo. Yun. King of Cups. Okay. Kayo po'y pinapayuhan na yung Spirit Guides Libra this week na magpakahinahon. Okay? Naging matatag ka na sa paghihintay for a very long time sa mga gusto mo. Pero ngayon na unti-unti na yung umaandar at gumaganda para sa'yo, magpakahinahon ka. Matuto kang wag mainip, wag mainis, wag mataranta, wag mag-aligaga. Because the right process deserves the right movement. Sabi sa iyo na yung spirit guides, bantayan mo ang iyong emosyon. Baka makaharang yan sa fulfillment ng ginagawa mo. For example, may inaasikaso kang dokumento sa isang agency, ang daming kailangan pilahan, ang daming kailangang ID para sa bagong ID, para sa bagong approval. So pila ka ng pila every single day at pagod ka na. So huwag kang sasabog, huwag kang maiirita. Baka makapagsalita ka or makapag-decide ka or makapaggawa ka ng isang kilos na hindi mo pinag-isipan dahil lang sa emosyon mo. So Libra, payapain mo ang iyong sarili, balansehin mo ang buhay, okay? Para alam mo yung tamang gagawin. Narinig ko rin dito, magkaroon ka na heart-to-heart talk with someone na magpapalinaw sa'yo ng iyong kilos at atake sa fulfillment ng inaasikaso mong yan. Kasi baka mamaya sobrang frustrated ka na, litong-lito ka na sa dapat gagawin. So, kumausap ka ng taong makakaunawa sa'yo at magbibigay sa'yo ng kalinawan sa mga dapat mong simulan at atakihin. Okay? Importante yan para sa'yo. Siya nga pala Libra, since ito po ay bagong reading, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng Libra November 10 to 16 reading? Isulat niyo po yan sa baba. Okay? In what you want, you have the Ace of Wands. Si Ace of Wands, pinapayuhan ka na yung spirit guides na alam daw niya na gusto mo nang magbago ang buhay mo. Gusto mo nang mag-change ang life mo for the better at pagod na pagod ka na sa dati mong galawan o sa buhay mo today. And you want to make it better. So ngayon, kitang-kita niya yung alab sa puso mo na lumaban kahit nahihirapan, kahit nahatakot, kahit na may alinlangan, gusto mong ilaban ito at gusto mong sumubok. So, nakita ko rito, kapitan mo daw yung mga plano mo. Kapitan mo yung pangarap mo at yung vision mo na gusto mong i-create sa life mo. Because that is your ticket para makawala ka sa hirap na yan. Okay? I-clarify natin to. The Ace of Wands is being clarified by the Ten of Cups. Yes, yes. Ang gusto mo lang naman, sumaya ka eh. Ang gusto mo lang naman, mabigay mo sa pamilya mo yung magandang kinabukasan, magandang buhay, kaligayahan. Siksik, liglig na kaligayahan. Yun ang pangarap mo eh. Kaya ready kang sumuong sa buhay. Lumaban. Kahit na unclear or very, very uncertain ang lahat. Kasi ang nasa isip at puso mo, pamilya eh. Pag masaya sila, kapag okay sila, okay ka. Kapag napoprovide mo yung needs nila, parang kalmado ka. Nakukuha mo yung satisfaction at payapa na puso kapag nabibigay mo sa kanila yung needs nila. And ready ka to give that because ganun ka. Mapag-ubaya, masayahin, mapagmahal. And you want to give a part of yourself for them because doon nagiging payapa ang puso mo. Kaya ngayon laban sugod. Kasi napakaganda ng pangarap mo at napakaganda ng mga hangarin mo. Kaya ituloy mo yan, okay? Siya nga pala, Libra, since ito po ay weekly reading, ano yung mga problema mo this week na gusto mong ma-solve? For example, this week gusto kong matapos na yung dokumento ko. This week gusto kong mapagawa ko na yung gate namin. I claim this week, ma-solve ko na yung problema ko sa pera. So, isulat mo yan sa baba because manifesting your prayer ay paraan sa pagsusulat. So, once you write it down, it will be solved para sa'yo. Okay? In what you need, you have the Queen of Cups.
Si Queen of Cups, sinasabihan ka na yung spirit guides, Libra, na sundin mo ang puso mo. Okay? Follow your heart, especially sa mga expansion, sa paggalaw, sa pag-abante, sa pagsugod sa iyong pangarap na matagal mong hinintay. Sometimes nakakaramdam ka ng pagod, dismaya, lungkot. Sabi mo, ayoko na, nakasawa. Pero pakinggan mo ang puso mo. Yan pa rin ba ang gusto mong ilakad? Nananalig ka pa rin ba sa pangarap na yan kahit mahirap? Follow your heart, it will set you free. At malalaman mo kung ano yung mga para sa'yo. Narinig ko, ayun, tumalon, 7 of Cups, yes. 7 of Cups, sa gitna ng confusion or halo-halo mong nararamdaman sa maraming bagay. Normal naman yan, Libra. Especially kapag gawa ka ng gawa and then parang walang nangyayari, no? Normal lang na ma-confuse ka. Normal lang na parang hindi mo na alam ang gagawin. Parte yan ng journey mo in the fulfillment of your wish. But this time around, sa kabila daw ng kalituhan, sa kabila daw ng kaguluhan, sa isip, sa damdamin mo, alamin mo kung ano yung magpapaligaya sa'yo at yun ang kunin mo, yun ang asikasuhin mo, yun ang yakapin mo. Tingnan mo siya. Diba dito ang daming cups, iba-iba. May pangarap dito, may gusto dyan, may gustong abutin dyan, eto gusto mo din, pero nakakalito na kung anong dapat kong unahin. Pero tingnan mo si Queen of Cups, meron siya niyayakap na cup. Ito yung nanggaling dyan. So ano ibig sabihin yan? Piliin mo yung bukal sa puso mo at handa mong panindigan na naguugat sa passion mo. So doon ka magsimula. Kapag nahihirapan ka mag-decide about something, ask your heart. Ano yung magpapaligaya sa akin na may payapa akong desisyon? Doon ka manalig. Listen to your intuition. Yun ang tamang direksyon. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the 5 of Pentacles. Hirap na hirap ka na. Tukol sa isang bagay. You're struggling. Siguro walang pera, walang aumento sa sahod, or gawa ka ng gawa, pero parang walang nangyayari. Your spirit guides are telling you, work on your galing. Kung saan ka mahusay, kung saan ka marunong, doon ka kumapit. Because kapag ginamit mo yung expertise mo, yun ang magpapaangat sa'yo. Bigyan kita example. Halimbawa, wala kang pera today. Wala kang trabaho, si asawa walang trabaho, so paano tayo kikita? Magaling ka magluto. Sabi mo, ay, sige, mayroon akong 4 na malinis na kaldero sa bahay ko. Why not magluto muna ako pansamantala ng 4 na potahe, paikutin ko to, baka eto na yung magpapaahon sa akin sa hirap ko this week. So, kung nahihirap, parang ganong example ko lang ha. Kung nahihirapan ka this week about something, gamitin mo ang kalakasan mo, ang strength mo, ang advantage mo, ang asset mo in your favor. Work on that para makuha mo yung good outcome at balanse ng buhay mo. So halimbawa sa trabaho, nahihirapan ka sa dami na workload. Sabi ng spirit guides mo, gamitin mo yung strength mo kung saan ka magaling. Yun ang gamitin mong bala para maasikaso mo yung trabaho mo at mag-work in your favor. Sabi dito, your hard work will pay off. Kaya kung nahihirapan ka today, temporary lang yan. Hindi yan panghabang buhay. Darating din sa'yo yung outcome na hinihintay mo. Kaya kung meron kang inaasikaso, meron kang nilalakad, meron kang binubusisi, pabalik-balik na, no? Masakit sa ulo yan, huwag kang pangunahan ng silakbo ng damdamin. Ilakad mo yan, idiretso mo yan kahit mahirap. And your work, your kayod, your pagsusumikap ay papalitan ng pagdating ng outcome na yan. So, don't worry. Everything will be fine, okay? Clarify natin to. The 5 of Cups is being clarified by, yun, tumalon. Yes, the 6 of Wands, victory to. Kung nahihirapan ka ngayon, do not quit. Do not be starved with hope, di ba? Tingnan mo naman siya, oh. Nahihirapan siya sa gitna ng snow. Nasa labas sila at walang tumutulong sa kanila. Pero hindi sila susuko. Lalaban pa rin sila. Dire-diretso lang. Huwag mong isipin na hindi mo kaya. Continue working.
on your success because victory is here. Talagang tagumpay ito. You have success in your energy this time. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag mong hayaan na yung emosyon mo makaharang sa ginagawa mo. Baka sumabog ka, magalit ka sa mong hirap-hirap, ayoko na niyan. Bigla kang bumitaw. E nung bumitaw ka, malapit ka na pala sa finish line. So sayang, di ba? So continue working hard, head above your emotion, and victory is here. May success kang aasahan dahil sa pag-usumikap mo na yan. Okay? In the area of your near future, you have the Justice card. Ang tabayanan mo in the next 11 days, 11 weeks, or 11 months, darating sa iyo yung hustisya at magandang outcome sa mga inasikaso mong ito. Itong nilakad mo, pinagsumikapan mo na bagay, na pinilit mo ang sarili mong kumalma. Sabi mo, kaya natin to, ilalaban natin to. Darating na siya. At lahat ng pinaghirapan mo, worth it ito. So, you are now harvesting the good outcome from what you have worked hard for in the past. So ngayon, sabi sa iyo na yung spirit guides, kumapit ka sa mga katotohanan sa buhay mo. Always stand by the truth para alam mo yung tamang step forward. Hindi pwedeng nalilito, hindi pwedeng hindi mo alam. Dapat lagi mong alam yung gagawin mo. Dapat nire-research mo, nagtatanong-tanong ka, para alam mo yung legit na hakbang moving forward. Because i-harvest mo na eh. Kukubrahin mo na eh. So, you are now getting that justice. Sa lahat ng pinaghirapan, sa lahat ng sinacrifice mo, ngayon kukunin mo na yung good outcome. So, congrats po. Justice card is being clarified by the Queen of Cups. Wow! Dalawang beses lumabas si Queen of Cups dahil sinunod mo daw yung puso mo, sinunod mo yung tawag ng damdamin mo na mamili sa mga bagay na importante para sa'yo. Eto ka, napakaligaya mo, siksik, liglig at umaapaw yung kaligayahan mo dahil nakuha mo na yung good outcome sa mga pinaghirapan mo. So, in the near future, happiness, contentment, fulfillment is yours. Okay? Napakaganda nito. In the area of your challenge, you have inner cosmos, to embrace the light, first acknowledge the dark. Para daw makaabante ka sa buhay mo, tanggapin mo na yung mga nega sa buhay mo. Yung mga kinakahiya mo, yung mga kabulukan mo, yung mga tinatago mo sa sarili mo na hindi ka proud. Learn to accept all of those things kasi parte yan ng pagkatao mo. Kapag natanggap mo na yung mga kabulukan mo at pagkakamali mo, hindi na yan magagamit against you. Okay? Now the message, relentless craving. Addiction is a prison disguised as freedom. Consumed, eroding habits. So, meron ka daw mga ginagawa this time, Libra, na hindi na nakakatulong sa'yo, na dapat mo na daw bitawan. For example, sobrang puyat, sobrang gastos, sobrang katamaran, pwede rin. So, na-addict ka sa isang bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Bitawan mo yan, promise sa'yo, makakaalpas ka sa problema mo. Okay? In your challenge, you have the King of Swords. King of Swords, sinasabihan ka na yung spirit guides na maging matalino, assertive, palaban. Sorry. Your spirit guides are telling you, panahon na para isipin mo yung tama na aksyon patulay sa finish line. Wala ka na daw dapat time para sa paligoy-ligoy, paiba-iba ng ruta, or atras-abante. Kailangan daw decisive ka. Alam mo yung ayaw mo, alam mo yung gusto mo. Hindi pwedeng malabo sa isip mo yung tutulayan mo. Kasi pag malabo daw, doon ka madedelay. Doon ka mahihirapan. Kaya dapat ngayon, free your mind from all the confusion at dapat ikaw ay tutulay, lalaban, susugod sa katuparan ng gusto mo. Okay? Napaka-importante niyan. Hindi pwedeng papetiks-petiks or parang paiba-iba ng nais. Ngayon gusto mo, bukas ayaw. Ngayon kikilos ka sa isang araw na ulit. So, kailangan consistent yung laban mo kung gusto mo magtagumpay ka sa bagay na ito. Okay?
The King of Swords, the Moon card. Yes. Sabi dito, pabago-bago ang iyong emosyon with the Moon card. Ngayon gusto mo, bukas ayaw. Ngayon buo ang loob mo, bukas hindi ka na naman sure. So you need to make up your mind in order for you na matumbok mo yung dapat mong gawin. Kasi syempre, ayaw mo naman magsayang ng oras. Ayaw mo rin magsayang ng pera. Ayaw mo rin magsayang ng pagkakataon, di ba? So you need to figure out this time what you truly want. Para isang larga tayo, isang laban. Kasi hindi naman tayo lahat anak ng contractor, di ba? Na may maraming pera. So, hindi natin afford ang laging magkamali. So, sometimes pag kumilos tayo, you need to make sure na eto talaga yung gusto mo. So, itapon mo sa bintana lahat ng duda mo, alinlangan, paiba-iba ng isip. You need to have a permanent action. Para yan ang asikasuhin mo moving forward. Okay? In your fortune, you have, in silence, peace prevails. So, kung meron ka daw mga ginagawa this time, Libra, makabubuti daw na mag-solo ka muna para makapag-isip ka. Sometimes sa kwarto, magbakasyon kung gusto mo, para makapag-isip ka ng tamang gagawin at luminaw ang isip mo. Okay? Another message of wandering path, enjoy the journey. Kayo po yung pinapayuhan na yung spirit guides na sa proseso ng ginagawa mo, i-enjoy mo daw and make the most out of it. Okay? In your fortune, you have number 8, the strength card. So, napaka-powerful mo this time. Nasa fortune area mo to. So, ano ibig sabihin yan? Yung katatagan mo at pagiging matibay sa mga bagay-bagay ay magbibigay sa'yo ng magandang reward. Darating na yung hinihintay mo. Naging pasensyoso ka, naging matibay ka, kinaya mo ang paghihintay, nagtiyaga ka sa trabahong yan, nagtiyaga ka sa relasyon na yan, nagtiyaga ka sa negosyo na yan. Lahat ng pinagsumikapan mo may reward. So, it will come for you. So, congrats po. Ngayon mo aanihin ang good outcome dahil nagpakatatag ka. So, congrats po para sa inyong lahat. Strength card, the 7 of Pentacles. Wow, 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 wow. Kakasabi ko lang, aanihin mo lahat ng bunga ng pinaghirapan mo. Kinaya mo eh. Mahirap, walang pagod, puro puyat, puro puyat. Halos hindi mo na kinaya. Pero araw-araw, you put your all effort para dito. At eto ka, aanihin mo na lahat ng bunga ng pinaghirapan mo. So congrats po. I-like mo tong video na to, i-like mo yung like button sa baba para makuha mo at ma-activate mo tong matamis na bunga sa mga pinaghirapan mo. So congrats po. Napakaganda for you. In your divine messages, meron po kayong step out of your comfort zone. Lumabas ka daw sa mga nakasanayan mong mundo at mag-expand ka. Go push forward. Find your happiness. Find your swerte. Find your future. Huwag kang makontento sa ginagalawan mo lang because your growth ay nakasalalay sa iyong mga pagsusumikap at pagkawala sa playing safe zone mo. Another message, conclusions are within reach. Patapos ka na daw sa pinaghihirapan mo. Kaya kung kayod ka ng kayod this time, huwag kang mag-alala, victory is coming, pa-end na yung hirap na yan. So congrats po. In your divine messages, page of wands. Sabi sa'yo na yung spirit guides, yes, may darating sa'yong bagong opportunity. Maaaring bagong pag-ibig, bagong trabaho, bagong bagay. At baka matakot ka sa'yo mo, ay nakakatakot, darating na siya pero naka-overwhelm. Sa'yo mo, kaya ko ba talaga yan? Yes, kaya mo. Magagawa mo. Kaya ngayon, be excited, be palaban, itry mo lang, subukan mo lang, i-offer mo lang yung kaya mo. At makikita mo na, ay, kaya ko pala to, sisiw lang pala to, I can do this pala. So ngayon, be adventurous, be a go-getter, gawin mo exciting ang buhay mo, at mag-try ka ng mga bagong bagay at maaaring makita mo na yan na pala yung para sa'yo. Okay? Yun ang ticket mo para kung mawala ka sa hirap. The page of wands is being clarified by the 9 of pentacles. Yes, 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 yes.
Yung bagong itatry mo daw, Libra, ang magbibigay sa'yo ng financial freedom, financial independence, at paglago sa iyong pera. Kung dati kapos na kapos, pero dahil yayakapin mo daw tong bagong opportunity na to, unti-unting yayabong, lalaki ang pera mo. For example, niyakap mo tong bagong sideline, so meron ka ng perang pandagdag sa ipon mo, pambayad ng bills, so lumalaki ang pera. Example din, ito ay bagong trabaho na kinakatakot mo nung una, sabi mo, hala, dumating na yung bagong trabaho, paano to? Pero lumaban ka, sabi mo, try lang natin, subukan natin. Biglang boom, naging permanente sa'yo tong trabaho na to at talagang solid na yung kita mo. So, makakaipon ka na, mapupundar mo pa yung gusto mo. So, lumalagong kaperahan dahil yayakapin mo daw tong bagong opportunity. So, good for you. Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have mountain, major challenge to overcome. Yes, talagang ito'y major challenge na kailangan mo lagpasan. Victorious ka dyan. So, don't worry. You have April. O meron po ba kayong special occasion pag Abril? Halimbawa, kapatid, may birthday or may anniversary. Kapag meron, this message is for you. Pero kung wala naman, ibig sabihin po, may milestone kayo sa buwan ng Abril. Congrats po. Another message you have, wedge. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. So meron daw humaharang sa mga gusto mo. Maaring confusion yan or kalituhan. Ilaban mo and always fight for your dreams. Another message you have 3, affairs with your family. Yes, pampamilya talaga. Ang kaligayahan ng pamilya, kaligayahan mo. So kung kailangan ayusin sa family, ayusin mo na daw, okay? Ang outcome ni Libra for November 10 to 16, you have, wow, the Chariot card. Ang Chariot po ay simbolismo ng success. Yung lalakarin mo daw, successful ang outcome. Kaya kapag meron kang susuungin na may darating sa buhay mo at ready ka na yakapin siya at umandar doon, magdire-diretso ka daw. Walang urong sulong, walang atras abante, ilaban mo yan. Iwanan mo na yung mga bagay na hindi nag-work out for you. Ready ka na. The universe is supporting you, guiding you, and protecting you sa laban na ito. Idiretso mo yan, it will be successful para sa'yo. Okay? Clarify natin. The Chariot cards being clarified by, you have the 5 of Pentacles. Okay, things are changing. 5 is telling you, magbabago na ang kapalaran mo. Either your mindset magbabago din, yung atake mo magbabago din, yung pananaw mo sa isang bagay magbabago din, and things will go smoothly para sa'yo. So, sabi dito, kung nahihirapan ka, hindi dapat yan makapigil sa'yo para umabante at sumulong. Tinetest ka lang ng kapalaran mo. Tinetest ka lang ng universe. So kapag nahihirapan, go move forward. Fight until you reach your success. Okay? So, kapag nahirapan, wag daw mahiyang humingi ng tulong. Maraming tulong sa paligid at ibibigay sa iyo ni God. So, once dumating ang tulong para gumaan, laban, move forward. Okay? So, Libra, ito po ang inyong November 10 to 16. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below. Thank you for watching hanggang dulo, Libra. I love you. This has been James for James RPH. God bless everybody.